Kaya ang Pilipinas lang ang makakasalba sa buong mundo sa kakulangan ng langis. Bayan, hindi lang ho makakasalba, kundi ito yung sinasabi ni Ma'am na Capricorn. Ma'am, yung Capricorn ba is composed of how many scientists, how many yung mga gold miners ng mga research? Paano ba yan? We have three laboratories na suri sa area natin. That is Amoco International, which is USA, Philippine Analytical dito sa Pilipinas, at True Birth Research dito sa Pilipinas. At ang bato na sinuri na pinagdikitan ng langis dito sa bansa natin is 475 million years old ang tanda. Ibig sabihin, panahon pa ng fossil fuel, panahon pa ng mga dinosaurs. At sa mga naman nakakanood ngayon na mukhang salapi, lalo na ho yung mga congressman, na mukhang salapi, meron hong congressman na lumapit ho kay Madam upang kunin ho yung buong detalye at malaman ho kung nasaan ho itong lokasyon na sinasabing napakaraming langis, sapagkat nanginginig na ho kanyang palad upang kamkamin yung yaman nitong langis na ito. Tama ho ba yun, Madam? Yes, maraming kumukontak sa akin, maraming nakipag-meeting before na gusto nila sila nang humawak ng Capricorn. Ngunit ito'y hindi ko binibigay. Bakit? Ito'y napakasagrado dahil ito'y para sa Pilipino, hindi para sa bulsa ng mga greedy na tao. Madam, ano ho mangyayari kung sakasakali magkaroon na ho ng lockdown? Ano ho gagawin ng Pilipinas? Wala. Dahil kasi pag nagkaroon ng lockdown ng langis ang buong mundo, wala. Nga ang Pilipinas. Dahil ang reserves ng buong mundo ngayon ay nanganganib na. Kaya ang dapat gawin ng Pilipinas ngayon is simula dun sa Malacanang hanggang pababa hanggang sa mga taas, makipagkaisa sila sa gagawing proyekto ng Capricorn na magsasalba hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Na-mention ni Madam itong Capricorn, no? Binabalaan ko po kayong lahat sapagkat meron po siyang sinabi kanina na itong Capricorn na ito ay isang sagrado. Isang napakasagradong aktibidades na meron ng divine intervention na sino hong magpaplanong unahan o nakawin sa kanila ay basta-basta na lang o bigla na lang daw mawawala. Ma'am, totoo ba yan? Yes. Ito ay napakasagradong yung Capricorn na to. Kaya nagtataka sila kung bakit ang Capricorn lang ang merong sample analysis sa area dahil sila ay wala. Ibig sabihin lang yan, ang mga tao na pumupunta sa area is greedy na tao na may personal na interest na hindi ibibigay para sa bayan. Alright, so ganito pala yan, bayan. Yun ho nagbabalak ng masama. Ako may nagtataka, bayan, sapagkat napakatagal na hong panahon, hindi ho nila nakikita. Sapagkat hindi ho pala, ito ay binigay o inihandog ng Ama sa mga greedy. Tama ho ba? Totoo yan. Alright, so kayo mga swapang dyan, pasensya na lang kayo, ha? Kasi wala pala kayong mapapala. Kahit pumunta kayo roon, bantay sarado pala ng mga spiritual. Yes. Totoo yan. Wala ko pala kayong magagawa kahit magdala pa kayo ng 1 milyong sundalo ron o kung sino yung private army nyo. Sapagkat yung palang nagbabantay doon, mga spiritual, ma'am. Totoo yan. So ako po'y nananawagan muli sa mananalong presidente ng Pilipinas na sana ay magkaisa ho kayo sa Capricorn sapagkat meron na hong babala silang ibinigay sa atin na magkakaroon ho ng lockdown ng langis ang buong mundo at magkakaroon ho ng matinding kahirapan. Tama ho ba yun, ma'am? Oo, kasi pag ang langis ang pinaka-kailangan ng buong mundo. Kapag wala ang langis, lahat ay hihinto. Even factory, transportation, hospital, electric household, lahat yan hihinto pag walang langis. Kaya ang lahat ng yan, Pilipinas lang ang makakasalba. Ma'am, may binabanghit ko kayo na kapag natuloy na ho itong Capricorn, ay wala na hong mahirap na Pilipino. Hindi na ho sila maghihirap, kundi magkakaroon na ho ng maginawang buhay ang buong mamamayan ng Pilipinas. Totoo yan. Ang Capricorn ay para sa buong Pilipino, hindi lang para sa buong mundo. Ang Pilipinas ay magiging free tax, free house, free hospital, free education, lahat-lahat na.
Ma'am, kung sakasakali na ito'y matuloy at magkatotoo, wala na hong mahirap. Ma'am, bali, sino ho magtatrabaho ngayon? Sino ho ngayon magpapatuloy na magpatakbo ho sa ekonomiya ng Pilipinas? The international, we will hire them na maging empleyado dito sa Pilipinas. Sila naman yung mangangamuhan sa sarili nating bayan. Hindi ang Pilipino ang mangangamuhan sa sarili nating bayan. Ore, sa madalit salita, ang Pilipinas ngayon ang mag-hire ng foreign workers ngayon dito sa ating bansa. Ang Pilipino ngayon ang magiging boss. Yes, totoo yan. So yung mga inapi dating OFW, may rest back time sila ngayon. Uuwi lahat sila dahil dito sila sa Pilipinas magtatrabaho din. And then we will hire the international na magtrabaho dito sa Pilipinas. Actually, marami na nagsisend sa akin, the international, the petroleum engineer, geologist, the international, Pakistan, OPEC, under the OPEC, madami. Bayan, ito hong aking kinakausap ngayon ay walang iba kundi si Madam Candy. Yes po. Ma'am, pakilalo ho muna kayo doon kasi napaka-interesting nitong pinag-uusapan ho natin ngayon hindi ho basta-basta itong revelasyon na sinasabi nyo ngayon sa buong mundo, sa bansang Pilipinas. Ma'am, pakilalo ho muna kayo kasi excited na masyado I'm Kaylin Peter Niagras. I'm the president of the Capricorn Crude Oil dito sa Pilipinas. Ma'am, bukod doon sa pagiging presidente nyo nitong Capricorn, ma'am, wala ho bang vice president o CEO? Wala ho bang ganun? Meron, pero ilalantad ko sila sa tamang panahon. So, Pilipino silang lahat? Yes, pinaalam ko po sa inyo na ito pong Capricorn daw ay pinamumunuan ho ng mga Pilipino. Bagamat meron hong foreign countries na susuportang pinansyal dahil ho sa tinatayong refinery, ay hindi ho ito international o foreign owned, kundi local ho ito purely, no? Yes, local. Purong Pilipino para sa Pilipino na magsasalba sa buong mundo. Lupit. Malupit talaga. Bayan, ito yung sinasabi ko dumating na ho yung tamang panahon na itong bansang Pilipinas ay aangat na. So nagtatanong sa akin, ano daw ang 3 days of darkness? Kung totoo ba daw ito? Ang 3 days of darkness na tinatawag ay yung pag-shutdown ng langis sa buong mundo. No oil, no food, no water. Gutom at dilim ang mararanasan ng iba't ibang bansa sa kakulangan ng langis sa pangdaigdigan. Walang transportation, walang hospital, walang electricity, walang factory, wala ding simbahan. Bakit wala ring simbahan? Sapagkat ang ibang simbahan ay ginagawang hanap buhay. Walang donasyon, walang magpiprint ng pera kapag walang langis. Sinabi ko din na ang Pilipinas lang ang makakasalba sa buong mundo. Nasa Pilipinas ang pinakamalaking baluarte ng langis o navel of the oil of the world. Pusod ng langis ng buong mundo na hindi kayang angkinin o kunin ng kahit sino manggahamang tao. May isang tao lang na kayang kumuha ng sample nito at ilabas para sa bayan at magsalba sa buong mundo. Langis ng Pilipinas is high-watt, matured, authentic crude oil. Nasa Luzon, ito yung karamihan sa iba na nilalapastangan na hindi nila alam na ito pala yung magsasalba sa buong mundo sa magaganap ngayon. At lahat yan, sinabi ko, ma-expose, makikita, at masasaksihan ng dalawang mga mata niyo. Ang mga pilosopo na sasabihin na meron naman tayong solar, meron naman tayong windmill. Ito po hindi kaya mag-sustain sa isang bansa o magpatakbo sa isang bansa. Our weather is unstable. The oil is the engine of the world. Makina ng buong mundo ang langis. Kapag walang langis, nothing all the way. Yan yung tinatawag na 3 days of darkness. It's not only 3 days of darkness. Sinabi ko, ang Pilipinas lang ang makakasalba sa buong mundo sa nagaganap ngayon.